pwedeng protektahan ng Western fighter jets ang kanlurang Ukraine gamit ang air shield. Pagkatapos ng Polish Night, unang nagpalipad ng fighter jets ang NATO para harapin ang banta sa himpapawid ng isang kasaping bansa. Malinaw na ang tanong ay hindi na kung maaari, kundi kung kailan at paano haharangin ng mga kanluraning kaalyado ang mga Russian na missile at drone sa ibabaw ng Ukraine. Sinabi ito ni Vladimir Zelensky ng direkta, walang paligoy-ligoy. Kung aalisin ninyo agad ang banta, maliligtas hindi lang ang aming mga tao, kundi pati rin ang inyong mamamayan sa hangganan. Ang mahalaga, hindi lang ito galing Kyiv. Isang grupo ng mga kanluraning militar at akademikong eksperto ang nagmungkahi ng konkretong hakbang. Isara ang kanlurang himpapawid ng Ukraine gamit ang humigit kumulang 120 na fighter jets mula sa kanlurang koalisyon. Hindi buong bansa, hindi ito no-fly zone tulad ng 2022, kundi maingat na takip sa ibabaw ng Lviv, Volyn, Zakarpattia, Ternopil at bahagi ng Khmelnytsky. Ibig sabihin, sa mga lugar na dinadaanan ng Russian drone at missile papuntang kanluran, minsan naliligaw sila at napupunta sa Poland at Romania. Pero posible nga ba talagang gumawa ng ganitong air dome sa kanlurang bahagi ng Ukraine gamit ang puwersa ng NATO? Sige, pag-usapan natin ang tanong na ito. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may balita, analysis at ulat tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirerecommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na i-like ninyo ang episode na ito. Sige, mga katotohanan, ano ang mga hawak nating impormasyon tungkol sa paksang ito? Mayroong pampublikong pakiusap mula sa Ukraine at ganito ang sinabi nila, mga kaalyado, saluhin ninyo ang mga target. Dahil kayo, teknikal, ay kaya ninyong gawin ito. Bumababa ang panganib na maulit ang nangyari sa Poland. Bukod dito, hindi maaabot ng Russian pangunahing pagtatanggol sa himpapawid at fighter jet ang kanlurang bahagi ng bansa. Kaya ang mga fighter jet ng NATO sa ibabaw ng Ukraine ay nasa pansamantalang kaligtasan at walang anumang pagkaladkad sa digmaan. Ito ay depensa lang, wala nang iba. Posisyon ng Warsaw, kailangang pag-isipan, pero desisyon ito ng buong grupo sa NATO. Hindi ito kayang gawin ng Poland mag-isa. At ngayon, ilalahad ko ang direktang opinyon ni Sikorski. CP ito. Ang mga drone na pumasok ay kayang magdala ng pampasabog pero lumipad silang walang laman. Sinusubok nito ang ating reaksyon. Kung may biktima, mas mahigpit sana ang aksyon natin. Mas klaro rin ang posisyon ng mga eksperto. Kagabi, inilathala ng Washington Post ang bukas na liham na pinirmahan ng maraming sundalo at eksperto. At ganito ang sinasabi ng posisyong ito. Para maisara ang kanlurang bahagi ng Ukraine, sapat na ang 120 eroplano. Minimal ang panganib para sa mga piloto dahil hindi abot ng mga Russian na fighter jets at long-range air defense systems ang lugar na iyon. Mas maingat ang opinyon mula sa Berlin at Paris. Pero ang mahalaga, wala nang mga bawal. Narito ang CP. Sinusuri namin ang mga legal na balangkas, teknikal na posibilidad at antas ng paglahok. Ibig sabihin, wala nang naririnig na pagtutol sa ideya na magandang senyales. Isa pa, mahalaga ang papel ng mga katotohanan. Unang paggamit ng alyadong puwersa sa pagtatanggol ng Polonya. Dahil sa operasyon, pinagsama-sama ang Polish F-17, Dutch F-35, Italian Airborne Warning and Control System, American Patriot Batteries, French Rafale, at naka-standby ang Polish helicopter at ground radar. At oo, ang hindi pagpapaputok ng mga Patriot ay hindi kahinaan. Ito ay maingat na pagsunod sa mga patakaran ng pagpapaputok hanggang hindi pa malinaw kung ano talaga. Sa totoo lang, bumabagsak ito sa lupa ng Poland. Ngayon na medyo humupa na ang emosyon, sige, subukan nating kalkulahin kung ano ang maaaring mangyari mula sa ideyang ito. Ang kupula sa kanlurang Ukraine ay hindi pagsasara ng himpapawid. Air police lang ito at may sonal interception. Paano ito gagana sa totoong sitwasyon? Halimbawa, ang Italianong dispatcher ng Airborne Warning and Control System na nag-i-scan ng kanlurang himpapawid ng Ukraine may tinutukoy na partikular na lugar at malinaw niyang ini-scan ito. Palaging ang bahaging ito ng ating himpapawid sa ere, sige, hindi sa ere. Ang mga naka-duty na pares ng F-17, F-35 o Rafale na laging handang lumaban ay nakabase sa Poland at Romania. Nakaayos ang mga sektor ng pagtutok para mahuli ang buntot ng trajectory sa kanluran bago ito makarating sa hangganan. Ibig sabihin, pagsubaybay na naman.
Mahigpit ang patakaran sa pagpapaputok. Target ang Russian trajectory, pakanluran habang nasa Ukraine. Ang taas, bilis at lagda ay tugma sa Shahed, caliber missile. Ka-100 at isa Ka-555 may panganib ng pagsabog sa tirahan. Tamang oras ito para paakyatin ang eroplano ng NATO at pabagsakin ang target habang nasa himpapawid ng Ukraine. Sa legal na usapin, wala namang problema rito. Maaring isama ang ganitong sistema sa formula ng magkasanib na pagtatanggol sa sarili. Pumayag ang Ukraine na paliparin ang mga kanluraning eroplano sa kanilang himpapawid. Kumikilos ang NATO sa himpapawid ng Ukraine para protektahan ang kanilang teritoryo. Dahil ang mga target na ito ay totoong tumatawid sa mga hangganan ng alyansa. Ibig sabihin, sa legal na aspeto, walang anumang direktang pagkakasangkot ang NATO sa digmaan. Ano ang kinatatakutan ng mga nagdududa rito? Larawan, NATO piloto bumagsak sa Russian caliber missile. Sigaw ng Moscow, pakikilahok ito sa digmaan. Walang kakayahan ang Moscow na gumanti ng militar sa kanlurang Ukraine, maliban sa mga banta sa media. At ang pangalawang pangamba ay ang paglala ng sitwasyon. Pero maging tapat tayo kapag may 19 na drone kahit walang laman na lumilipad papasok ng Poland sa magdamag, iyon na mismo ang paglala. Nasa gray area lang ito, parang hindi maiiwasan. Hindi ito combat drone, may sasabihin lang akong parang kabalintunaan na ideya. Pagharang ng drone o ng missile sa tinatawag na Lviv, gamit ang mga eroplano ng NATO. Ito mismo ay de-escalation. Tinatanggal nito ang panganib ng aksidenteng pagtama sa lupa ng NATO at pinaparelax ang Ukrainian pangunahing pagtatanggol sa himpapawid sa kanluran. Kaya mas maraming missile ng RK ang napupunta sa harapan. Ito ay de-escalation. Ibig sabihin sa ganitong paraan, kahit na parang kabalintunaan pakinggan, ini-ensure ng NATO ang Russia para hindi umatake ang kanilang mga drone at missile sa mga bansa ng NATO at sa ganitong paraan, hindi talaga madamay ang North Atlantic Alliance sa digmaang ito. May isa pang praktikal na argumento para sa dome sa Ukraine na di gaanong napag-uusapan, enerhiya. Mahihirap ang taglamig, muling tatargetin ng Russia ang mga planta at substation ng kuryente sa Ukraine. Kung mas maaasahan ang pagtatakip at enerhiya sa kanlurang Ukraine, mas maliit ang tsansa ng Moscow na mag-blackout ang Ukraine at mas kaunti ang tulong na kailangan mula sa kanluran. Agad tinatakpan ang mga butas matapos ang pag-atake. Ngayon, balikan natin ang usaping ekonomiya. Tuwing may malawakang pag-atake ng missile at drone malapit sa hangganan ng Poland, napipilitang magpalipad ng F-35 at tangke ng gasolina ang mga kaalyado ng NATO sa gabi. Pinapalipad ang mga Patriot at gumagastos ng malaki para lang pabagsakin ang murang drone na ito. Kubon sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Sa kabilang banda, ganito na lang. Istandardisa nito ang pagbabantay at binabawasan ang gastos ng pagharang. Hindi na kailangang laging gambalain ang kalahati ng Europa tuwing may alarma. Sapat na ang tuloy-tuloy na pagbabantay at malinaw na NATO protocol. Iyon lang. Sa sitwasyong ito na ikinababahala ng Europa, nagpapadala ang mga Pranses, nagpapalipad ng eroplano ang mga Italyano, pati ang mga Aleman at iba pa. Nagiging talagang absurd na ang sitwasyong ito. Hindi dapat ganito. Konklusyon, hindi na abstraksyon ang pagsara ng kanlurang himpapawid ng Ukraine. At pagkatapos ng gabing Polish, isang usapin ito ng practice, hindi ng moralidad. May technical, legal, at politikal na batayan si Kupol. Oo, sisigaw ng malakas ang Moskwa na sumali na ang NATO sa digmaan. Pero sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari. Tanggalin ang panganib ng mga aksidenteng pagpasok sa Poland o Romania at palayain ang mga raket ng Ukraine para sa harapan. Panalo lahat maliban sa nagpapadala ng let drones sa ibang kalangitan para sukatin ang kahandaan ng NATO. Ibig sabihin, talo rin ang Moscow. Dito ko lalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingat kayo. Paalam.